tunay na ganap, isinulat ng parap. Kaya wag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Looney na set up, coming out. Kumbaga parang yan na yung revenge season niya. Ano masasabi mo sa pagkakasulat? Masterpiece. Para sa akin, timeless. Magiging ano yan, art in the making. Tugmang Preso. Alam naman natin si Idol Luns, ako para sa akin hindi niya talaga ginawa yun. At nakagawa siya ng ganyang kanta kasi alam niyang hindi niya deserve yun at may gusto siyang ipaliwanag sa tao. Kaya nakagawa siya ng ganyang kanta na sobrang lupit ng Tugmang Preso. Tugmang Preso, kung inang-ina niyan, sobrang galing ng piece nito ni Looney sa Tugmang Preso. As in, parang kasama mo siya sa mesa na kinukwento niya sa iyo nangyari. Ganun na ganun yung pagka-execute ng kanta. Yung tema ng kanta, kinikwento niya talaga yung tunay na nangyari dun sa nangyari nga sa kanya na pagkakakulong niya, di ba? Pero yung Tugmang Preso na kanta, sobrang hirap i-explain nung buong kwento sa loob ng 7 minuto. Paano nasiksik yung kwento ng ganon na naikwento niya ng maayos yung istorya ng pangyayari dun sa kantang Tugmang Preso. Pero salute sa'yo, Luns, kasi yung tapang mo na ihayag yung side mo, nagawa mo sa kantang yun sa loob ng 7 minuto. Tugmang Preso, katandaduan sa mundo. Yan ang pinaka-istorya ng pinakamalupit na pagsasalaysay sa isang kanta. Goosebumps para sa akin yung Tugmang Preso, si Sir Looney. Kumbaga, pag pinapakinggan ko yung Tugmang Preso na yun, lalo na yung Norem na album niya. And para sa akin, parang yung kinikwento lang para ka nandun lang sa tabi niya pag pinapakinggan mo yung music. Saludo. Napakalupit ng rhyming ni Looney dyan. Lalo na yung storytelling, pinagsama niya yon. So, yun. Hare. Tugmang Preso, ewan ko ba, kinilabutan ako nung narinig yung kanta ni Looney na to kasi parang alam mo yung nangyari sa kanya nung 2019. Basta nung nakulong siya, parang binalik sa'yo tapos pinamuha na eto yun, hindi ganun. Sobrang kakaiba talaga ng kanta na yan. Tugmang Preso, si Looney. Ayan, syempre, ano yan, huwaran. Huwaran ng lahat ng mga rapper yan. At nung panahon na sila'y kumakanta na sa entablado, mga front act pa lang kami nun. Yung mga tipong kumakanta na sa una, yung mga wala pang nanonood. So, nakasabayan ko na yan si Looney talaga. Ano masasabi mo sa track niya? Tugmang Preso. Wala tayong magagawa doon, yung side niya. Tsaka wala namang tama o mali, basta yun yung nararamdaman niya. At gusto niya magpaliwanag sa tao. Yun yun. Grabe. Paano nilatag yung pagkakasulat talagang nung napakinggan ko yan, kinilabutan talaga ako sa sobrang galing ng pagkakatahe. Sa sobrang lupit. Ayun lang, sana bumatal ka ulit, Idol. Kasi sobrang dami mo nang na-influensyahan dito, lalo na sa mga skills ng battle rap, lalong-lalo na yung pagmumulti. Sana makabattle ka ulit, Luns, at good luck sa... congrats pala dun sa nakaraang album mo na meron na. Ayun ang old god talaga para sa akin. At yung pagre-retire niya, nakakalungkot yun para sa akin. Kasi alam naman natin si Batas, isa sa mga nagbigay ng malaking ambag sa flip top. Kaya yung pagre-retiro niya nakakalungkot kung tutusin. Pero pakiramdam ko babattle pa si Sir Mark dahil pag umuwi ng Pinas yan, parang si EJ Power lang din. Bumabattle pa rin pag uwi ng Pinas. At sana mangyari yun. At yun, nakakalungkot lang na nag-retiro siya pero abangan natin yung pagbabalik ng Batas. One of the GOATs. Batas. Stat-wise, nandun siya, men. Batas. Ayan, syempre yan, hindi ko malilimutan yan. Naging bahagi ng buhay ko yan si Batas. Sobrang classic ng battle namin. Isang taong ma-pride pagdating sa bara. Kailangan doon lang siya, yun lang yung forte niya. Hindi niya kailangan mag-adjust. Kalaban niya mag-adjust sa kanya. Batas, back to back. Tingin ko wala nang ibang makakagawa ng nagawa ni Batas. Official record na ngayon sa battle rap. Sige, tingin ko dahil ano na nga siya, nag-for good na siya dahil nag-stay na siya sa ibang bansa kasama yung pamilya niya. At tingin ko naman
sapat na yung napatunayan niya sa battle rap, especially yung pagiging back-to-back champion niya ng isa buhay. Okay na yon, respetado na siya pagdating sa battle rap. Pero kung bibigyan ulit siya ng pagkakataon na makabalik dito, syempre marami pa rin nag-aabang sa kanya dahil alam natin na after ng pagtira niya doon sa malayong bansa na yon, pagbalik niya dito, alam ko yung gutom niya saka yung gigil niya sa battle rap andun pa rin. Sana kung mabibigyan ng chance ulit makabattle, Sir Batas, sana makabattle ulit kayo. Veterano na marami kang matututunan sa mga iniwan niya na battle. Isa talaga sa mga old guard. Officially retired, Batas, pinakamalakas. Panginoon ng rap. Oh! Idol, back to back. Agresibo. Malakas. Tangina. Batas. Legend yan, legend. Diyan ko natutunan na dapat every line may suntok. Kahit connected man siya o hindi connected sa susunod na linya, dapat meron siya suntok. Yun. So yan, si Batas, isa siya sa kumbaga naging pattern ko pagdating sa sulatan. Mula nung nakinig ako kay Batas, actually pinapakinggan na siya ng mga classmate ko before, way back 2010, yung mga kanta niya, pero hindi ko trip eh. Neto ko na lang na-realize na sobrang advanced din pala nila, lalo na si Sir Batas kasi siya yung naging pattern ko sa sulatan pagdating sa 4 bars. Isa sa nagtaas na pagsusulat sa battle rap scene, isa sa hindi natin masasabi influential siya, sobra. Kasi dami niyang na-influensya din ng mga baguhan, pero yun, back-to-back champion. Solid na development league ng Flip Top. Para sa akin, isa sa mga ligang pinagpapasalamat ko na nabuo. Solid. Siya ang dahilan kung bakit tataas lalo ang level ng Flip Top, caliber ng mga sasali. Motos Rap Battle. Sobrang galing ni M-Site. Dito mo makikita na yung pagmamahal niya sa rap battle, sa kultura. Nakikita dyan, yan, umusbong yung motos na yan, yung logo na yan, umusbong yan, hindi dahil sabay lang, hype lang, kundi hanggang ngayon, nagsisikap pa rin siya, nakakausap ko siya, sinisikap niya pa rin kung paano ma-improve at paano mag-excel yung liga. Motos Battle League, ito ang TY, mga MC dito, dapat di na mag-tryouts eh. Kumbaga, sobrang hubog na ng mga MC, sobrang advanced nila. Mas marami pa magaling yata minsan sa kanila kaysa sa mga nandito na sa Flip Top mismo eh. Mas marami silang, kumbaga, ayang pukutan. Motos Battle League, isa sa pinakamagandang nagiging daanan o bago ka makapasok ng Flip Top. Isa sa pinakamagandang salaan ng battle rap MC. Nasasalang sa Flip Top, Motos. Isa sa pinakamagandang ligang salangan mo bago ka mag-Flip Top. Motos Battle League, ang Battle League na pinanggalingan ko. Ayun, salamat sa pagtanggap sa akin. Nung una, bago pa ako makilala ni M-Site, spoken word artist talaga ako. Tapos in-invite niya lang ako bumatel. Ayun, siguro, salamat na rin kay M-Site dahil nagtiwala siya na yung spoken word, pwede rin palang lumipat ng battle rap. Tagawaan na nga 5, putang ina. Yung Motos Battle League, doon din ako bumabattle ngayon bago ako makapunta dito sa Flip Top. Maraming salamat Motos Battle League dahil sobrang daming aspiring battle MC na nabibigyan nyo ng pagkakataon, spotlight. Lalo na ngayon, ang daming rookie na galing sa Motos Battle League at syempre tuloy-tuloy lang. Motos Battle League, para sa akin, dyan nagsimula yung pagputo ko. Ayan, yan yung nagbuhay sa apoy ko na nawala. Dito ako nagsimula, dito ako natuto, dito ako unang bumatel. Apakalaking tulong nito sa akin na dadali ko to kahit saan. Solid na liga at may patutunguhan talaga. Shit, this my hometown, di ba? Parang, ito yung alma mater ko, kumbaga Motos Battle League, dito ako nahubog, dito ako naasa. Kung ano ako ngayon, men, dahil sa sugat ko na natamo ko dahil sa pagkatalo ko sa Motos, sobrang laki ng utang na loob ko sa Motos, kaya bitbit ko siya. Abangan nyo